Hindi nga napigilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maging emosyonal nang mapanood nito ang video ng mga kababayan nating patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Malaki nga ang pasasalamat hindi lang ni former President Digong maging ang pamilya nito dahil sa napakainit pa ring suporta ng taong bayan para sa kanila. Narito panoorin ang video kung ano na nga ba ang update sa ating mahal na Tatay Digong. Malaking usapin yung ating kampanya to bring back Tatay Digong home. To bring home Tatay Digong, napakalaking usapin at kampanya po nito. At ang ating pong audience dito ay yung mga banyagang maestrado na hanggang ngayon ay sinasabi natin wala dapat jurisdiction sa pagkatao ni Pangulong Duterte. Subalit, we will deal with what we have. Nandun na po ngayon sa The Hague o sa Netherlands si Pangulong Duterte, kaya ang ating audience ay yung ICC. Marami pong nag-message kahapon pa hanggang sa ngayon na kung ano-anong komento na may nagsasabi doon na eksperto na tila hindi naman siguro pinagbabawalan kundi cautioning lahat ng nagmamahal kay Pangulong Duterte na maging marahan, maghinay-hinay sa mga komento sa social media dahil daw po baka mainis yung mga maestrado diyan sa ICC at hindi makatulong sa kaso ni Pangulong Duterte at makasama pa. This is just my personal take. Yung mga nagsasabi niyan, sa tingin ko, it's a form of gaslighting. Sapagkat nakita nila yung backlash, nakita nila yung pushback ng napakaraming Pilipino, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakita nila na pati yung mga traditionally ay hindi naman supporter ni Pangulong Duterte, ngayon po'y nagsasalita na, hindi dahil sila po'y na-convert na maging supporter ni Pangulong Duterte. Subalit, higit pa diyan, nakita kasi nila na ang nakataya po dito ay ang soberanya na ng ating bansa, ang pagrespeto sa ating saligang batas, at ang supremacy dapat ng Korte Suprema ng Pilipinas over the jurisdiction of the ICC. The ICC can never be higher in terms of rank sa ating Korte Suprema. Hindi pwedeng mas mataas ang ICC sa ating Korte Suprema. Kaya dumarami po yung higit na dumarami pa yung mga nagsasalita at sumusuporta kay Pangulong Duterte, hindi po dahil na-convert silang supporter ni Pangulong Duterte. Mas maraming Pilipino ho ang nakakaunawa na ngayon kung ano ang nakataya sa usaping ito. Imaginein mo, kababayan mo, kapwa mo Pilipino, pusigit pa riyan dating Pangulo, ay basta-basta na lamang napunta sa kamay ng banyagang jurisdiksyon, ng banyagang korte, nabibistahan, lilitisin ng banyagang taga-usig at huhusgahan ng banyagang maestrado. Kaya po higit nagbubuklod-buklod ang mamamayang Pilipino sapagkat alam naman natin na mali na itong nangyayaring ganito. At tutungo po tayo dyan, bagamat ay napakahalaga, mahalagang usapan din po at huwag ninyong kakalimutan, yung ating budget hearing, yung hearing po patungkol sa unconstitutional 2025 budget. Na-postpone nga po, subalit let me just refresh your mind kung bakit umabot sa Korte Suprema ang kasong ito. Matatandaan po ninyo noong January ay ipinakita po namin sa inyo ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, kasama po namin noon si Pangulong Duterte, yung napakaraming blanco diyan sa kung tawagin ko nga ay by-scam report. By-scam sapagkat talaga namang pang-scam ito sa sambayan ng Pilipino. Mantakin mo, yung pundasyon, yung haligi ng ating taunang budget, yung BICAM report. It contained 28 items in blank, consisting of around 12 pages. Paano ka nakapagpasa ng mahigit 6 na trilyong pisong budget base nga po dito sa blankong bicameral conference committee report? Huwag natin isantabi ang usaping ito. Malapit na sana yung gaganaping oral argument, naghahanda po yung ating mga abogado ng mga petitioners kagaya ko. Subalit ito po ay na-move into a later date, gagawin na po ito ng May 19. Magkaganoon pa man, mahalaga na pag-usapan pa rin ho natin, not only because
ito ay napaka-importanting usaping panlipunan, kung hindi maging gabay din ninyo sa inyong pagpili, hindi lamang ho ng senador, pati ng inyong mga congressmen. Tatandaan ho ninyo, napakahalaga ng national budget. Hindi natin pwede itong isang tabi o bigyan ng maliit na importansya o halaga, sapagkat yung national budget ho is the financial blueprint. The national budget is the financial blueprint of our national development. Ito po yung mapa, yung roadmap kung saan tayo dadalhin ng ating gobyerno. Kaya nga natin dinala ito sa Korte Suprema sapagkat yung blueprint, yung financial blueprint of our development, nabuo base sa mga blankong Bicameral Conference Committee report. Pag blanco ho yung ating Bicameral Conference Committee report na siyang naging basihan ng ating national budget na kung tawagin natin ay financial blueprint of our development, anong development ang aasahan mo kung binase ito sa mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report? Napakahalaga na pag-usapan natin po yun sapagkat pag sinabi mong blueprint siya ng ating financial blueprint siya ng ating development, nandyan po yung development trajectory ng country's fiscal and development trajectory. Saan ba tayo dadalhin ng ating gobyerno? Nandyan po yan, dapat nakalatag sa budget. Pero paano gagawin mo? Kung yung budget, yung naging pundasyon, yung naging basihan, yung mga blankong Bicameral Conference Committee report. Paano mo ngayon mapoproject yung trajectory mo pagdating sa short to medium term? Kung saan ka dadalhin in the short and medium term yung ating pong development. Panay nga po blanco eh. Subalit, wala tayong magagawa. Ako po'y I was just reminded by our lawyers dito sa kasong ito, since petitioner po tayo sa kasong ito, iwasan mo ng pag-usapan yung merito at baka naman magalit sa atin ng Korte Suprema. Pinag-usapan ko lamang mo dito, bakit tayo nagsampa ng kaso sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Dahil nga po, nagpasa sila ng higit sa 6 na trilyong pisong budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Yan po yung nakakalungkot sapagkat isa po sa argumento natin dyan na hindi pwedeng hijackin ng Bicameral Conference Committee yung NEP na sinubinti ng Executive Department through the Office of the President, yung National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program, yan po yung pinapanukala ng tanggapan ng Pangulo na ating magiging national budget for the coming year. In this case, yung 2025 budget. Mahalaga po kasi yung NEP sapagkat nandyan din po nakabase yung tinatawag nating budget of expenditure and statement or sources of financing. Importante po yun. Yung BESF, yung budget of expenditure and sources of financing. Sapagkat yung budget process po kasi sa Executive Department, nagsisimula po yan sa tinatawag na budget call. Marami pong mga kawani ng gobyernong nakasubaybay sa ating diretsahang pakikipag-ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo po ito, yung mga kawani ng national government, sa iba't ibang departamento at ahensya, alam ho nila na yung pagpe-prepare o paghahanda para sa ating taunang budget, nagsisimula yan sa tinatawag nating budget call. Pag nag-budget call na ho, halos 6 na buwan. 6 na buwan na masinsing pag-aaral at pagtatrabaho at pagpaprioridad ang ginagawa ng mga kawani natin sa national government. Hindi po yan kung ano na lang maisipan mong papondohan sa Kongreso, ganun kadali. Hindi po. Napakaselan po at napakasinop maghanda ng isang tamang panukalang budget para sa parating na taon. Kaya nga po meron tayo yung NEP, yung National Expenditure Program, na ang nakalakip po dyan ay yung BESF, yung Budget of Expenditure and Sources of Financing. 6 na buwan.
6 na buwan pong masinsin at masinop na hinahanda at pinag-aaralan yan. Kaya isa po yan sa ating argumento na nakasumiti po ngayon sa Korte Suprema. Anong ginawa ng BICAM, ng Bicameral Conference Committee? Wala, sinantabi. Yung NEP, hindi na pinansin yung BESF. Naulitin ko alam po ito ng mga kawani ng national government, lalo pa yung nai-involve sa budget preparation every year. Halos 6 na buwan po nilang sinisinop yan bago isumite ng tanggapan ng Pangulo, in this case ni Bongbong Marcos sa Kongreso, yung kanyang panukalang budget for 2025. At nakikita naman natin, live pa nga yan sa mga social media, hindi ba? Sa YouTube, nagkakaroon ng budget hearing. Budget hearing. Nagbabudget hearing, may budget defense. Ang kada departamento, kada ahensya ng gobyerno. Doon pinagtatanggol nila bakit sila dapat bigyan ng kanilang panukalang budget na rine-request sa Kongreso. Ito pong 2025 budget, baliwala ho yun. BICAM na lang ho pala. Pag sinunod natin yung kanilang very anomalous process of passing the Bicameral Conference Committee report, which we have presented to you, containing 28 items blank in consisting of 12 pages. Baliwala na po pala yung paghahanda ng executive department na halos 6 na buwan. BICAM lang ho pala ang magdedesisyon ng kung paanong lahat. Baliwala rin ho pala lumalabas yung ginagawang budget hearing diyan sa mababang kapulungan at ganun din sa Senado. Kaya mahalaga, wag ho ninyong kalilimutan ang issue nitong maanumalyang pagpasa ng 2025 budget. And again, I address this 2025 budget as a fruit of a very poisonous legislative process. Bakit? Paano ka nakapagpasa ng halos 6 na trilyong pisong halaga ng national budget base sa napakaraming blanco, 28 items na blanco sa ating Bicameral Conference Committee report. Kayo na po ang humusga. Gamitin ninyo itong midterm election. Ulitin ko, tratuhin po ninyo itong midterm election. Renewal po ng employment contract ng mga trabahante ninyo. Sa Kongreso, pati sa Senado, pati sa local government units, yung mga governors, yung mga city mayors, municipal mayors, all the way hanggang sa ating mga konsehal at sangguniang bayan members. Kunin po ninyo itong May 12, 2025 election bilang renewal. Tratuhin ninyo. Renewal po ito ng employment contract ng lahat ng inyong trabahante. Kung sa tingin ninyo na pumirma at nag-aproba ng 2025 budget yung inyong mga kongresista nang hindi man lang pinuna yung 28 items na blanco sa BICAM, wag na po ninyo silang i-renew. End of contract nyo na po sila, i-terminate nyo na po yung kanilang employment. Kumuha po kayo ng mga bagong aplikante, kumuha kayo ng bago ninyong trabahante. Totoo naman, trabahante po lahat ng nariyan sa gobyerno. Pati yung mga nag-a-apply na katulad ko bilang senador ninyo. Sapagkat lahat po sila ay sumasahod galing sa buwis ninyo. Ngayon, kung wala na kayong tinig sa Kongreso, whether sa mababang kapulungan o sa Senado, magpalit na po kayo. Because there can be no taxes without representation. If you are not being represented well by your district leaders, if you believe that you are not being represented well by your senators, then it's time to put an end to their employment contract. Maghanap kayo ng bago ninyong trabahante sa Kongreso, sa Senado, sa Kapitolyo, sa City Hall hanggang sa munisipyo. Yan ang aking panukalang treatment na gawin po ninyo dito sa darating na May 12, 2025 midterm election. Marami rin na yan po yung usapin natin sa budget. Sa darating na mga araw, pag-uusapan pa po natin, babalik-balikan natin itong anomalous and unconstitutional 2025 budget.
I just have to be careful with our public discourse now, since there is already scheduled the oral argument before the Supreme Court. I was counseled by our lawyers na iwasan hangga't maaari pag-usapan muna yung merito at magkomento. But we are free to discuss about the 2025 national budget, kung paano yung maling proseso sa pagpasa nito. Huwag po ninyong kalimutan ang isyong ito. Alam ko mainit na usapin yung ginawang injustice kay Pangulong Duterte at siya ngayon ay nandiyan sa The Hague. Babalikan po natin yung usaping yan. Marami lang ho simula nung Monday ay kumukonsulto po sa akin yung regarding po yung karapatan ninyo sa free speech, sa freedom of expression, and of course, freedom of the press. Huwag po kayong matatakot. For as long as within the bounds of the constitutional guarantee, yung inyong ginagawang pagpapahayag, wala pong kaso doon. Again, Article 3, Section 4, may garantiya po nakaukit, nakasulat sa ating saligang batas, the right of the people to free speech, freedom of expression, and freedom of the press shall not be abridged, and the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Malinaw po yan. Constitutional right po yan. Pag sinabing constitutional right, in the hierarchy of rights, sa ranggo po ng ating mga karapatan, sa antas po ng ating mga karapatan, wala na pong hihigit pa doon sa may garantiya ng ating saligang batas. Ulitin ko, nakaukit po, may garantiya nakasulat. At sinisiguro ng ating saligang batas yung inyo pong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. Ganon din po ang malaya at payapang pagtitipon-tipon upang ipahayag at ipahatid sa gobyerno ang lahat ng inyong hinaing, reklamo o nararamdaman basta't ito ay payapa. Yan po lamang ang sukatan. Ang dami nagtatanong sa akin, natatakot, baka raw po sila ay makasuhan ng unlawful utterance or unlawful utterances, o di kaya yung tinatawag na inciting to sedition. Alam mo ninyo, pagka sinabi mong inciting to sedition, dapat po yung danger or evil that particular provision of our revised penal code na dapat po nung gamutin must be extremely serious. Kinakailangan talagang seryosong-seryoso bago mo gamitin yung inciting to sedition provision ng revised penal code. The danger or evil must be extremely serious, and the degree of imminence extremely high before the utterance can be punished. Because anything less doon sa sinasabing extremely serious at extremely imminent, yung evil or danger sought to be avoided, pag yan ay hindi talaga extremely serious at yung danger ay hindi imminently high, hindi po pwedeng mas mataas sa prioridad yung pagsupil o paglimita o pagbusal sa ating karapatang magsalita, magpahayag, magbalita, at malaya at payapang magtipon-tipon upang magpahayag ng ating saloobin sa gobyerno. Yan po yung ating gawing sukatan. And public opinion, halaga po ito kailangan po alam ito ng mga ordinaryong mamamayan na kasama natin ngayon ngayong maghapon. Yung dapat po yung public opinion should be the constant source of our liberty and democracy. Diyan mo masusukat yung sinasabi rin sa Article 2 ng ating saligang batas that the Philippines is a republican and a democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from you, nanggagaling po sa inyo. May garantiya rin yan na ang Pilipinas daw po ay isang democratic and republican state, meaning may kalayaan tayo. Therefore, yung inyong opinion ng public, should be the constant source
of liberty and democracy. Huwag tayong magpapasupil. Again, dapat, syempre, alam naman din natin yung limitasyon dyan. Nandyan yung makasuhan ka ng libel or cyber libel o kaya nga po yung inciting to sedition or sedition. Subalit, titingnan ho ninyo, wala pa naman akong naririnig na nananawagang pabagsakin ng gobyerno. So walang inciting to sedition. Yung nagsasabing bring home Tatay Digong, wala pong masama doon. Kaya wag po kayong nervyusin o kabahan for as long as, again, pasok po yung sinasabi ninyo sa Article 3 of our Constitution, Section 4 specifically, buhay po ang demokrasya sa ating bansa. And the public, tayo po yun, ang publiko, ay hindi naman dapat obligahin na mag-usap o pag-usapan ang mga kalabisan o kamalian na nakikita natin sa pag-uugali ng ating mga opisyal, sa patakaran ng ating gobyerno, ng pabulong o nagbubulong-bulungan lang. Hindi po yun ang demokrasyang ginagarantiya sa ating saligang batas. We are not obliged to talk about the public conduct of our officials in whispers. No, we're not. We're not. We're not. Mas maingay, mas napapag-usapan ng malaya, mas maganda. Kasi ibang usapan, no, pagka mapapag-usapan lang natin yung mga character, conduct, pag-uugali, yung ginagawa ng ating mga public officials sa loob lamang ng isang pribadong kwarto, nagbubulungan, hindi na po demokrasyang maituturing yun. At yun po bordering on dictatorship or authoritarian rule or despotic rule. So wag po tayong matakot doon. Again, public opinion. Yung opinion nyo ay mahalaga. And public opinion should always be constantly the source of liberty and democracy that we all should not surrender. Huwag nating isuko yan. Sapagkat yan, uulitin ko, may garansya, nakaukit, nakasulat, at buhay na buhay sa ating saligang batas. At mahirap naman na maaari lamang tayong mag-usap tungkol sa pag-uugali, sa conduct, sa behavior ng ating mga opisyal ng pabulong, hindi na po demokrasya yun. Kaya patuloy po kayong manindigan, patuloy kayong manawagan, bring home Tatay Digong. Let's all work na mauwi sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Yung mga nagsasabi naman na yung atin daw pong ingay, yung ating collective voices na nananawagan sa iba't ibang panig ng mundo na sinasabi nga na pauwiin na si Pangulong Duterte, baka raw po ito'y makasama pa sa kaso niya sa ICC at baka raw hindi maging maganda ang dating doon sa mga mahistrado ng ICC. Alam mo ninyo, ito'y aking personal na pananaw. That could be viewed as a form of gaslighting na parang minamanipulate tayo para kayo manahimik na. Pag kayo'y naman nanahimik na, lalo na pong hindi mapapag-usapan ang injustice na ginawa kay Pangulong Duterte. Dapat po tayong patuloy na mag-ingay, lalo na po yung ating mga Pilipino na nasa Europa, sapagkat ang venue po ay nandiyan na sa ICC. Wala na po dito sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag-uusapan din ho natin sa maraming araw pa yung ginawang paglabag sa karapatan ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. But first things first, ang venue po ngayon ay nandiyan na sa ICC. And I guess, I think, this is my personal opinion. Hindi po tayo dapat magpa-convince doon sa nagsasabi, may nagtutulak ng teorya na dapat daw medyo tumahimik, maging marahan, maghinay-hinay, at baka hindi makakabuti yung public reaction na nagaganap ngayon, yung backlash sa ginawa kay Pangulong Duterte. Baka daw ho ito ay masamain ng mga miyembro ng mahistrado ng ICC. Hindi po ako naniniwala ron. Ito ay isang subtle way of telling you people to shut up. Why should we shut up? Meron nakita in broad daylight injustice na naganap. Kaya walang masama, patuloy tayong manawagan, wag nating kakalimutan si Tatay Digong. Patuloy tayong manawagan
bring home Tatay Digong at the soonest possible opportunity. And again, syempre yung tao, nakita naman natin ang kanyang physical condition, hindi na rin naman malakas. At hindi po nga talaga ugali ng Pilipino yung ganun eh. Yung ibinibigay mo, yung inyong dating Pangulo sa kamay ng banyaga, despite and in spite of his age. Mag-80 na po si Tatay Digong sa March 28. So wag tayong tumigil, magpahayag po kayo, mag-ingay po kayo, lalo na yung ating mga kababayan dyan sa Europe. Kung may panahon po kayo, sumali kayo dyan sa gagawing mga napakarami pang malayat payapang pagkilos dyan sa Europe. Meron ding ginagawa sa Amerika, meron ding ginagawa sa Japan. Sapagkat ang venue na nga po ngayon ay wala na sa Pilipinas eh. Nandiyan na sa ICC. Yung nasa Europe, kung pwede kayong higit pang magbuklod-buklod, pinapayagan naman ang payapang pagtitipon dyan sa labas ng ICC. Iparamdam natin sa kanila na mali yung taong pinahuhuli nila. Mali yung taong inilagay nila sa warrant of arrest nila. Mahal na mahal ng Pilipino yan at yan ay everybody's tatay. Si Rodrigo Duterte, iyan ang tatay. Iyan ang amang kinikilala ng sambayanang Pilipino. Kay Glendy Jaya, Duterte trust you, so we'll vote for you here in Davao. Halos kami lahat. Thank you, Glendy. Maraming salamat sa iyo. Kay Elaine Pableo Tenedero, Attorney Vic Rodriguez, pwede ba na mag-express ng opinion on issues involving the administration and about the arrest of FPRRD and ang isang government employee? Yes, wala pong masama roon. Ulitin ko, kahit ikaw ay government employee, you are still part of the general public. You are still a Filipino, entitled and enjoying all the rights provided for in our Constitution, most importantly, enlisted or enumerated in our Bill of Rights. Now, the public, including you and me, tayo pong lahat, are not obliged. Hindi po tayo obligado na pag-usapan ang pag-uugali at pulisiya ng ating gobyerno at mga opisyal nang nagbubulungan lamang o pabulong, sapagkat hindi po yan ang tunay na diwa ng kalayaan at demokrasya. Ulitin ko, public opinion, yung tinig po ninyo, yung tinig nating lahat, should always be the constant source of liberty and freedom. Huwag po kayong magpapasindak, karapatan po nyo yun. Kahit po kayo ay government employee, alam naman natin, yung iba dyan, bebenggahin kayo. Pero kahit po kayo ay government employee, hindi po ibig sabihin, mas mataas yung karapatan ng nasa pribadong empleyo over those who are in public employment. Hindi po, pare-pareho lang po yan. Yung karapatan ninyong magsalita, magpahayag, at magbalita, pare-pareho lang po yan. Wala pong ranggo yan, patas po tayong lahat dyan. Pare-pareho po tayo, malaya po kayong magpahayag. Siyempre, iba naman yung miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ibang disiplina po sila and they are expected na ibang klaseng behavior din. Hiwalay naman pong trato natin sa kanila. Pero yung nagtanong, kayo po'y public employee o opisyal ng gobyerno o empleyado ng gobyerno, it doesn't make your right less compared to those who are in private office or private employment. So ulitin ko, basta tatandaan po ninyo, hanggat walang clear and present danger na yung pong sasabihin ninyo ay maaring magdulot sa pagkasira ng mismong pundasyon ng pamahalaan o ng gobyerno, hanggat wala pong clear and present danger na malinaw na na-establish na yung inyong pong sinabi o sasabihin o mga pinagsasabi ay talaga namang extremely serious and the degree of imminence is extremely high, bago magamit na yung inyong utterance ay maaring parusahan. Hindi po. Ang mangingibabaw pa rin ay ating saligang batas. Tama po yung sinasabi ng ibang nasa gobyerno na yung freedom of speech hindi po absolute yan. Tama po yun.
Pag ilalagay mo na sa alanganin o the very existence or the very foundation of the government, yan pwede kang parahin ng gobyerno, pwede kang makasuhan. Pero kinakailangan mo na maipakita na there is a clear and present danger na yung inyo pong advokasya ay talagang it's threatening or threatens the very existence of the government. Na ngayon, kung sasabihin nila na yun yung mga sinabi o sasabihin, talagang maglalagay sa panganib sa gobyerno, ibang usapan yun. But sila naman ang nagsasabi, wala naman daw sila nakikitang anything problema sa gobyerno at lang nagaganap payapang pagtitipon. So, titing ko, unless there is a clear and present danger that your advocacies will threaten the very existence of the government, hindi po pwedeng bawasan ang inyong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. Yan po, para po yung mga nag-alala nung mga nakailang araw na simula nung Monday nang tayo po yung huli nagharap. Hindi lamang po ako nakapag-live kahapon, naipit uli ako sa traffic, galing pa po ako sa malayong lugar, hindi na po ako umabot sa ating oras ng pagharap sa inyo. So yan po, and tayo pong publiko, hindi po tayo obligado at hindi po tayo dapat nag-uusap-usap patungkol sa mga ating mga government official, yung kanilang mga pulisiya, kung sa tingin nating mali, kung may nagaganap na injustice at nasasaksihan natin, hindi naman po pwede nag-uusap-usap tayo ng pabulong lamang. Hindi po yan ang tunay na diwa ng demokrasya. Hindi po. Kailangan mag-usap tayo ng ganito, harapan, at meron tayong engagement. Mamaya po ay aanyayahan ko yung mga nais sumali live sa atin. Pero bago po yan, ulitin ko lang din dahil speaking of delimitation, meron pong mga account na sinasabi po ay akin. Ito lamang po ang aking account. Huwag po kayong susubaybay at huwag po kayong tatangkilik at huwag niyo pong i-share yung ibang account na hindi po akin. Itong dalawang account na ito ang akin. Dahil yun nga po, lagi ko sinasabi, ngayon pinag-uusapan natin, para po hindi rin maabuso yung ating karapatang magsalita, magpahayag at magbalita, tumutok lamang po tayo sa aking official page. Yung mga peking page, yung mga impostor, ipapahamak lang po kayo nun. At karamihan po dyan ay umaabot sa akin, nanghihingi pa ng pera. Hindi ko po naging ugaling manghingi ng pera kahit kanino. Hindi po ako nanghihingi ng kahit anong material, kahit kanino. Wala po. Yung gusto naman pong humingi ng the soft copy ng ating material for the campaign, pwede po kayong mag-communicate dito. Ito po yung official nating email address para naman po sa kampanya. At kung meron po kayong invitation o opinion na higit pang mapabuti ang ginagawa nating People's Campaign, dito po kayo magmensahe. Pwede tayong mag-entertain ng mga live viewers natin. Kay Rafi Amod Natangkop, maraming salamat. Kay Maris Garcia, at sining sa kasunod? John Salazar, iboboto ka po namin, buong family ko, lalo na ng tatay ko. Thank you, John. Sana ikampanya nyo rin ako. Kay, ano yun? Porsche Ferrari, 4PRRD. Thank you, Porsche Ferrari. Kay Karen Garay, hello po, sir. Kay Elqui, napakaraming puso. Elqui, thank you. Kay Jackie Lu, Laban, Maisog, tama po, ako po ay independent candidate sa ilalim ng hakbang ng Maisog. Hindi po siya partido, kundi isa po siyang advocacy group na ang pinananawagan ay transparency, accountability, peace and security sa ating bansa, sa ating gobyerno at sa lahat ng namumuno sa ating pamahalaan. Hakbang ng Maisog, ako po ay adopted ng Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP. Bahagi po ako ng Duterte approved, endorsed, and certified senatorial candidate. So tulungan po natin at kagaya ng sinasabi ko, yung Team Suka, panlaban po talaga yan sa mga nambubudol. Kalaban po ng Team Suka ang mga tanso, kalaban po ng Team Suka ang mga peking ginto. Yung
Sino ito? Kay Ali, Attorney Vic, you have our votes. Thank you. I-vote ka ng mga taga La Union, sir. Naku, maraming salamat sa La Union, sa mga taga La Union. Ganon din kay Flying Dutchman. We're gathering here for the March 23 activity for Tatay Digong. Marami pong salamat. Anong nangyari sa GAA, sa budget? Bakit nag-move? Kasi nga po ay humingi ng resetting ang Office of the Solicitor General na i-move po yung oral argument from originally April 1, 2, and 3, naging May 19 na po ito pagkatapos ng eleksyon. I have my personal thoughts and opinion on the matter, but I was counseled by our lawyers to refrain from saying anything that will dwell on the merits of the case for now. So mapapag-usapan lang natin, yun nga ho, ay nausog yung hearing, pero tuloy po yan sapagkat ang basihan ng ating petisyon o kaso sa Korte Suprema ay yung 28 items na blanco diyan sa Vice-Cam report. Pirmado po nila yan, ratified, approved, signed, and filed sa House Bills and Index Service. Hindi na po nila maitanggi yun at nandyan na po yan, recorded po yan, ready po yung ating mga abogadong magpakita niyan, talagang may blanco. Ang naging lusot na lamang po nila, yun daw po ay ministerial act na lamang, kaya ang nagpuno ng mga blankong yan ay ang mga miyembro ng technical working group na empleyado ng House of Representatives at ng Senado. Hindi po ministerial yan sapagkat ang halaga niyan ay higit kumulang 241 billion pesos. Yung 1,000 nga, pag nagpautos ka sa iyong kasambahay, hinihingi mo yung breakdown kung ano yung binili. Hanggang sa huling 5, hinahanap mo yung sukli. Ito pa kayang 241 billion pesos na blanco? Yan ay pagtatanong sa ating mga mambabatas. Kaya bahagi po yan ng ating karapatan under Article 3 pa rin ng ating saligang batas. Section 7, the right to information on all matters of public concern. Meron po tayo dyan. Meron tayong karapatan bilang mga Pilipino sa lahat ng usaping panlipunan na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At yung ating pong taunang budget may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may kinalaman sa kinabukasan ng ating mga kababayan at higit sa lahat ng kabataang Pilipino. Bakit? Uulitin ko, the national budget serves as the financial blueprint of our development. Ito yung mapa kung saan tayo papunta. Ngayon, kung yung mapa mo, imaginein po ninyo yung GPS ninyo. Yung GPS ninyo, walang laman. Sa tingin mo, makakarating ka sa iyong paroroonan? Pag-isipan po niyo yun. Kung iyong mapang tinitingnan mo, blanco, mahanap mo ba yung iyong paroroonan? Kaya itong ating national budget na base sa blankong Bicameral Conference Committee report, personal ko ito, wala itong patutunguhang progreso. Bakit? Blanco ho yung basihan eh. Blanco yung naging basihan. So imagine ninyo, yung mapa, naliligaw ka, pinagkonsulta ka sa mapa para mapunta ka sa nais mong tunguhan. Pagtingin mo sa mapa, blanco, lalo kang maliligaw. Wala kang patutunguhan, hindi ka abot sa iyong nais puntahan. Ganon din itong budget. At isa pang halimbawang gagamitin ko, yung titulo ng lupa o bahay at lupa o condominium o townhouse na binili ninyo, kahit pa original yung papel, pagka yan ay blanco, wala pong silbi yan. Hindi yan magpapatunay na ikaw ang nagmamay-ari ng isang lupa, ng isang bayan at lupa, ng isang condominium, ng isang townhouse. Wala po yan. Mere scrap of paper lamang po ang tawag diyan. Magbigay yung mga nais mag-join, pwede na ho. Ang ilagay lang po natin number 56
watching from. Sabihin lamang po natin yun. Number 56, watching from para po I will entertain you. Lagay lang po natin ito. Number 56, watching from kung saan man po kayo. At syempre yung ating rules, kailangan po bukas ang inyong camera at nakamute muna yung inyong mikropono hanggat hindi pa po kayo nare-recognize. Huwag po munang magbukas ng mikropono para po maayos naman yung ating public discourse. Kay Shy Wanderer, nakasalalay sa PDP, bilis. Nenita Ramirez, maraming salamat. Chet Sausa, maraming salamat. Kay Jan Israel Padayhag, number 56, watching from Siquijor. I will see you soon, very, very soon in Siquijor. Si Fully, number 56, watching from Melbourne. Hi, Fully. Kay Rain, number 56, watching from Calamba, Laguna. Kay Boss Bell, number 56, watching from Pagadian City. Meron ng, wala pa, nag-ano pa siya, nagko-connect pa. Kay My Love, watching from Cebu. Volume, mahina ba? Sorry, baka maputol ito Ayun, malinaw na siguro yung volume, malakas na So, kay G80, watching from Bicol, kamusta po yung mga taga Bicol? May si Less Coin More Care, number 56, watching from Singapore. Meron din po tayong natatanggap na invitation from Singapore. Sikapin po natin na mapasok po lahat sa schedule. Alam mo ninyo, nais ko kayong lahat bisitahin. Nais ko kayo lahat puntahan at pagbigyan lahat ng inyong invitation hanggat kaya ng aking katawan. Of course, hanggat kaya ng ating budget sa pamasahe. Hindi po ako nanghihingi ng pamasahe. Kinikwento ko lamang yung ating estado. Limitado po yung ating financial capacity. Basta kung ano lang kaya. At kung hindi naman naghaharap naman po tayo gamit siyempre ang ating social media public discourse kasama po kayong lahat. Kay ang dami po dito sa Facebook, hindi pa lang po namin nagagawa talaga na makapasok yun na sa Facebook Kailangan daw po ng mas malaking anong tawag doon? Para makasampa sila. Mas malaking studio we are operating in a very limited budget, so pasensya na Babanggitin ko na lang si Mike Oliver, nawala si Mike Oliver. Mike Oliver, number 56, watching from Iligan City. Reo Jan Doresa Lucido, salamat. Kay Neth Ramos, number 56, watching from Japan. Meron din hong gagawin na malaya at payapang pagkilo sa Japan ngayong darating na March 23. MJ, watching from Abra. Marami tayong kaibigan dyan sa Abra. Si MJ, maraming salamat. Kay Rickson Velasquez, number 56, watching from Rome, Italy. Hello, Rickson. Kay April Loveda, watching from Israel. God bless you, Sir Attorney Vic. I got your vote. Thank you. Kay watching from, madaming taga-Israel. Si Mai Minlo, watching from Israel. Si Josie Mayor, watching from Italy. Si Via Jess, WFH Buddies. Kay watching from the Himalayas. Kay Sinsin, patay gutom na. Troll, wag reply. Wag na po natin pansinin yung mga yun. Naghahanap buhay po yun ng maling paraan. Hayaan nyo na po yun. Hayaan nyo nang pakainin nila yung pamilya nila galing sa pagtotroll nila. Si watching from Hong Kong, maraming salamat. Si Odlan Cruz, watching from Abu Dhabi. Si Raquel, watching from Hong Kong. Watching from Las Piñas City, si Eric Cabales Cabrera, maraming salamat. Watching from UAE po, sir. Gorospe NC, watching from Nueva Ecija. Si Jonathan Cansejo, maraming salamat. Request to join live po kayo. Pwede naman po, ilagay nga lang po ito. Number 56, watching from. And papa-join po namin kayo. We still have, a little less than 12 minutes. So,
patuloy po tayo. Ulitin ko, yung inyo pong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita, wag po niyo isusuko yun. Wag po ninyong isusuko yun. Meron pong mga bagay na hindi talaga dapat sinasabi. Agree tayo ron. Hindi po absolute ang freedom of speech. Pero hindi rin po pwedeng gamitin yung banta na nandiyan ang inciting to sedition o nandiyan yung sedition o nandiyan yung libel or cyber libel. Hayaan natin ang ordinaryong mga Pilipino magdisiplina sa kanilang mga emosyon, pahayag, pananalita at pagbabalita. And true, may mga batas tayong umiiral na pagka meron naman nag-violate, maaaring kasuhan. Pero yung ating mga kababayan, nangingibabaw po ang inyong karapatang magsalita, magpahayag at magbalita. Ulitin ko, public opinion. Yung opinion po ninyo ay mahalaga. Ito po ang constant source of our liberty and democracy and freedom. Huwag ninyong isuko, huwag ninyong kompormiso, huwag kayong magpasindak, huwag kayong matatakot. Ganon din po kay Itzi Cariaga. Good afternoon, Attorney Vic, watching from Paris, France. Kay John Dave Rufano, kay, ang bilis kay Malu Ancheta, vote straight, Team Suka, vote straight, Tatay Digong's team. Si Caleb TV, watching from Talisay City, Cebu. Kay Maris Garcia, watching from Germany. Kay Nom Baya Mek, watching from KSA po. Kay Ronaldo Dayandan Barcelon, Dayan. Ronaldo Dayan Barcelon, watching from Rome, Italy. Kay Christy Baha, hi Attorney Vic, watching from Dubai. Kay Isagani, Isagani Junior Gamab, watching from Israel. Kay Sinsin, freedom of speech. Yes, Sinsin, yes. Lotis Villafranca, hello Attorney Velma Aguirre, Taong Bayan po, Attorney Vic. Pa-mute lang pa-mute lang. Pa-mute lang yung inyong microphone para until I get to recognize you. Si Mark Leones, watching from Antipolo, Rizal. Kay Delia, nawala si Delia. Delia Bencio, freedom of speech. Tama po yan. Kay Boss Bell, Attorney Vic, ubos na yung pinadala niyong campaign material. Pagadian City, pasensya ka na, Boss Bell. Limitado lang talaga ang aking materials. Kung ano man po ang aking mapatid sa inyo, pagdamutan nyo na. Pagpasensyahan nyo na. At we are running as an independent. Kasama lang natin ang advocacy group na Hakbang ng Maisog. It's a social movement. It's not even a political party. Yes, I'm adopted by PDP. But malinaw naman ho sa akin, going into this candidacy, into this campaign, talagang limitado ang ating gamit. Pagdamutan nyo na lamang po at sisipagan ko pang higit at mag-iikot sa ating buong bansa at kumari sa iba't ibang panig ng mundo. Importante, nariyan po kayo, tulungan po ninyo kung may mangampanya sa inyong kaibigan, kamag-anak, kaklase, kapitbahay, sa lahat ng kakilalang Pilipino, saan mang panig ng mundo. Hi kay Kuya Red. Kuya Red, ikaw na. Ikaw na, Kuya Red. Pakibukas lang ang camera, Kuya Red. Kuya Red, camera please. Kuya Red, camera. Kuya Red, sino yung isa? Walang camera, Kuya Red. Pag walang camera, sorry. Ayan, Kuya Red. Rider pala si Kuya Red. Sige, Kuya Red, ikaw na. Siyempre, patuloy lang po yung pag-support sa ating sana yung nagawang para natin sa ating siya natin dito. Para na rin po malaki siyang support ang bibigyan sa inyo. Although, organisa po natin na sa nangyayari po, may mga negatibo pero marami po positive po dahil kita po natin yung suporta ng Pilipino. Lalo na po yung pag-support ng mismo ng bawat sa
kung saan nagpapunta ng ating hindi na nakikibaka rin. Paniniwala na lahat ng nagawa ng nagbigay ng isang napakalaking impact sa buong ito. Mapalagiri ko na kapayapaan at tahimik sa ating bansa. Yung pagpapakita ng isang tunay na leader, isang tatay ng bansa. Oo, yun lang po. Sana lang po magawa po natin ng paraan. Magawa niyo po ng paraan sa ito particular kasi sa mga ordinaryong mamamayan hanggang support na lang. Thank you. Thank you, Kuya Red. Ayan, Thank you, Kuya Red. mekanismo kung kapirahan para may bigay sa inyo. So, ang aangalay lang namin ako sa aking pamilya yung mahilapat sa balota yung partido ng Pilipinas. Thank you, Kuya Red. Maraming salamat. Narinig naman natin ang naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. She is very active doon mismo sa lugar at nakabuo na siya ng international or foreign legal team doon na siyang kakatawan kay Pangulong Duterte. Tayo naman po dito, sinisikap nating lahat na magtulungan yung local lawyers, yung international lawyers para mapauwi po natin at maibalik si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. But let me just be very, very clear. All our efforts, my effort, and I will speak for myself. I am doing this not because I am campaigning. Secondary na lang po yun. Kinakailangan nating maiuwi yung kapwa natin Pilipino dito sa Pilipinas. Kinakailangan nating maiuwi ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. Hindi po bilang kampanya kung hindi sa ngalan ng rule of law, sa ngalan ng ating kalayaan, sa ngalan ng respect to our Constitution at respeto sa ating soberanya. Shout out po sa lahat ng riders, ang mga Move It riders at riders, sa lahat ng riders na nagiging bahagi ng Bring Tatay Digong Home. Hindi po tayo lahat magkakakilala pero nakikita ko po yung inyong voluntaryo at kusang pagkilos para manawagang ibalik at makauwi na si Tatay Digong. So lahat po ng riders, shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong malasakit, pagmamahal at pagtindig para kay Tatay Digong. Sama-sama po tayo, bring home Tatay Digong. Ang next po natin, si Miss V. Miss V, kayo na po, Miss V. Miss V. Miss V. Yung natapos na po, giveaway po tayo dun sa mga iba pa kung gusto sumali. Si Miss V, ang sequence po natin, si Miss V, si Corda, si Roxy, si Afford Shop, and Cassie. So Miss V, if you're not yet ready, if you're not yet there, Miss V, jump tayo kay Miss Corda. Corda ba? Miss ba yan? Corda. Corda, paki-open po yung mikropono at saka inyong camera. O si Roxy, nakikita ko si Roxy. Hi Roxy. Roxy, pakibukas yung... Yan. Hi. Hello. Hi. Magandang hapon pa ba? Ano ba? Magandang gabi na. Hi Roxy. Yeah, thank you. Thank you sa opportunity. And yeah, sumusuporta kami kay Tatay Digong is because we know for the fact na Tatay Digong did very well sa president, and also hindi na kasi ito yung usapin kung presidente siya before or not. It is about being a Filipino as well, na sinuko natin sa ibang lahi, wherein we have fully functional judicial system in the Philippines. So napakalaking sampal sa mga mambabatas ng Pilipinas, at most especially sa mga taong milyon-milyon ang natulungan versus dun sa sinasabi nilang biktima na panay fake news pa. So I believe sana si Tatay Digong ay makauwi na as soon as possible and ma-prepare lahat ng defense para makauwi siya ng ligtas, at saka si attorney na nandun sa kanya.
Thank you Roxy sa iyong magandang pananalita. Nakakatuwa na marinig ang kababayang kagaya mo na nagiging bahagi dito sa ating advokasya na iangat ang level or i-elevate the level of public discourse. Ganito po dapat ang ating mga pinag-uusapan at ganito po dapat yung palitan ng talakayan. Yung makabuluhan, usaping panlipunan ng ating idiskurso. Maraming salamat. Patuloy mong ipagdasal at panalangin si Tatay Digong na sana'y makauwi na sa lalong madaling panahon. Salamat din at iyong naalala, kaibigan ko po itong personal, si dating Executive Secretary, ang ating kapwa abogado, si Bingbong Medeldea. Salamat, ipagdasal nyo rin ang kanyang kaligtasan at mabuting kalusugan. At makauwi na rin sana si Attorney Bingbong Medeldea, but knowing him, hanggat kaya ng katawan niya, hindi niya iiwan. Ang kanyang kaibigan din, at pinagsilbihan bilang Pangulo si Tatay Digong. But prayers to both Tatay Digong and ES Bingbong for his speedy recovery. Thank you, Roxy. Maraming salamat. Kay Ford Shop tayo. Thank you. Mag-ingat ka. Kay Ford Shop. Andyan ba? O si Cassie. Cassie, I can see you, Cassie, but please open your camera and your microphone. Baka nasa biyahe o nagpa-fluctuate. Ayan, si Cassie. Cassie, good evening. Hello, thank you for joining. Okay, thank you rin po sa opportunity na makapagsalita dito. Turning po na po regarding po sa mga uniform personnel. Okay lang po yung lalabasan sila mga memorandum na pinagbabawal po sila mag-post o magpapakita ng suporta regarding dito sa issue sa kay Pangulong Duterte. Dinadami rin po pati yung family nila na bawal rin po gawin yan. Ano po yung, meron po bang lumabas na memorandum or order or circular? Order po nauna po yung sa PNP, yung nakikita ko lang sa mga post. Then may malaking sila ko sa pinag ko. Kasama po pati family. Okay. Ganito yan. Thank you. Kagaya ng sinabi ko kanina kasi, yung members of the uniformed personnel, ibang klase din kasi yung kanilang kinabibilangan. Yan ay mga armado at ibang disiplina rin ho ang meron sila. So, siguro yung mga miyembro ng uniformed personnel, maaari silang isubject to a more stringent or strict discipline. Pero yung mag-extend dito sa kanilang pamilya, sa tingin ko ibang usapan yun. Yun ay pagsupil ng kanilang karapatang magsalita, magpahayag, at magbalita. Maaari silang magsalita, Pilipino yan eh. Huwag lang siguro idamay o gamitin o isang kalang yung kanilang kamag-anak na nasa serbisyo. Yun siguro yung dapat nilang gawing pag-iingat at batayan. Pero hindi naman pwede pati kamag-anak mo hanggang sa pinsa mong pang 7th degree, hindi pwedeng magkomento, malayong-malayo na yun. But base sa iyong tanong, yan po ang aking katugunan. Salamat kasi sa iyong pakikisa, and again, kagaya ng maraming kasama natin dito, hihilingin ko sa iyo, ipagdasal ninyo ang kaligtasan ni Tatay Digong at sana ay makabalik na siya sa lalong madaling panahon. Ang next natin ay si, thank you, si TBR. Nandyan ba si TBR? Si TBR, wala. Si Founder at si Antam, Ginik, si Ginik, nakikita ko si Ginik. Ginik, ikaw na. Paki-unmute mo. Yan, Ginik. Hi. Okay. Attorney. Good evening, Ginik. Laban din po support. Ano yun? Sorry? Pwede. Pilaban. Message ka dito. Screenshot mo na lang. Tapos mag-email ka dito. And our mga volunteers will reply and respond to your query. Ha, Ginik? Kasi maraming... Opo, sir. Thank you, Attorney. Thank you, Ginik. Mabuhay ka. Pagdasal mo si Tatay Digong. Salamat. Yeah.
Always. Thank you, thank you. Next is hindi ko makita yung boy. Ebon lang nakikita. Ebon? Ebon. 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 Hello po. Ebon, buksan mo yung camera mo. Buksan mo yung camera mo, Ebon. Yun ang ating rule. Ayun, Ebon. Hello. Taga saan si Ebon? Magandang gabi dito, magandang araw sa'yo. Oh, okay, Caloocan. Nasa Kuwait ka, hello. Magandang hapon, tama ba? Gabi na sa'yo. Hapon po. 1:15 ng hapon. Oh yeah. Yes, Ebon. Go ahead. Kasi ako sa pulis na hindi raw sila pwede maglabas ng mga ends sa mga politiko. Ang tingin ko po, kasi may mga nag-rally dyan sa Manila ng mamamayan, di ba, ilinalabas lang nila yung sa loobin nila. Bakit ang mga pulis hinarangan nila doon sa may Bonifacio? Kung sinasabi nilang free o kailangan ang mamayang Pilipino ilabas nila yung sa loobin, bakit hinaharang nila yung sa loobin ng Pilipino? Ay, thank you, Ebon. Hindi sila pwedeng maglabas na opinion nila o sa loobin nila. Bakit yung mamayang Pilipino na malaya, bakit hinaharang ng mga pulis? Tama po yun. Yun ang masakit doon. Sige, Ebon. Nangyari na yan. Kailang ulit. Kahit last year, nung may ginagawang payapa at malayang pagkilos ang hakbang ng Maisog, ilang beses din kami hinarang at hindi pinagbigyan kahit Freedom Park. Yung kinikwento mo, I'm not aware kung saan naganap yan, kung kailan. Pero tama yun, ay hindi pwedeng harangin yung malaya at payapang pagtitipon-tipon. Unless, of course, nagkakaroon na po ng public inconvenience, halimbawa nagsara ng kalsada o nagkukos na ng traffic o ng kaguluhan, pwede na pong sitahin o ipagbawal ng kapulisan yan. But I think the rule then and the rule now should still be maximum tolerance. Hanggat payapa at malaya yung pagkilos, dapat maximum tolerance ang ating mga kapulisan. Yun ang aking tugon sa iyong katanungan. Ebon, maraming salamat. Mag-iingat ka dyan sa Kuwait at ikamusta mo ko sa lahat ng ating mga kababayan. Sa aking kaibigan dyan, si Myra, ikamusta mo rin ako. Maraming salamat sa inyo. Sige, isama ninyo sa dasal ninyo si Tatay Digong. Maraming salamat. Thank you kay Ebon. Ebon is the last participant dahil tayo po ay more than 1 hour na at magsha-shutdown ng kusa itong isa nating page.